Ang lalawigan ng Bulacan ay binubuo ng iba't ibang lungsod at munisipalidad na may iisa o higit pang parokya. Iba't iba ang patron at magkakaiba rin ang pamamaraan at pamimintuho at pagpapakita ng debosyong nakaugalian. Iisa lamang ang nagbubuklod sa mga pagkakaibang ito. Tunay na matatawag silang Bulakenyo. Sa paglipas ng mahabang panahon, nakakatuwang isipin na marami pa ring tradisyon ang nananatili at buo at patuloy na pinagyayaman. Ang pagsasayaw sa ubando at ang pag-aalay ng mga bulaklak sa buwan ng Mayo. Ang ilan sa mga buhay na patotoo na patuloy pa din itong nalilinang. Ngunit sa pag-inog ng panahon, may mga makabagong pamamaraan at pagpapalawig ng tradisyon at debosyon. Isang patunay diyan ang Eskulturas Religiosas en las Filipinas, isang samahang nagsimula sa Flickr na isang photo sharing site sa internet at ngayon ay patuloy na lumalago magpahanggang sa Facebook. Hi everyone, my name is Christian Layug, and I am the founder and the executive head administrator of Esculturas Religiosas en las Filipinas. It's always been a lifestyle group for Santo enthusiasts. So it's not a religious group per se, but it's a group for people who believe that, or who believe in the advocacy of, safekeeping religious images. Si Christian ay isang santo enthusiast o isang taong mahilig sa mga imahe ng mga banal. Nagamit niya ang social media upang dito makipagpalitan hindi lamang ng mga larawan, kundi pati na rin ng mga kuro-kuro at opinyon ukol sa larangan ng ecclesiastical arts o sining ng pagsasanto. Sa patuloy ng paglaki ng eskulturas, bakit pa kinakailangan na magtayo ng mga maliliit na sangay o pangkat tulad ng Eskulturas Bulacan? There are a lot of, Santo enthusiasts in Bulacan. Bulacan is also famous for, for processions, for holy images, and of course, Bulacan should be considered as a specific. Hindi maikakaila na mayaman sa kasaysayan at tradisyon ang lalawigan ng Bulacan. Nakakatuwang isipin na nakikitaan ito ng mga ganitong katangian. Ngunit ano nga ba ang ESCO Regionals at para saan ito? The reason behind these regional groups is very simple. I wanted to have different places where the images in different regions can be given more focus and attention. And I've always believed that Bulacan, Pampanga, and the Visayas are, places where there are a lot of religious images that need to be discovered by a lot of people. And of course, our main group cannot handle all these images, so I needed to have specific places where they could be given the necessary highlight. Well, I believe it helped the main group as well. So the main group and the regional groups kind of help each other. So it worked in two ways. First thing is, of course, the people in the main group were prodded to discover that there's a regional group for Bulacan, so they became members. And at the same time, the people who registered as members of the regional group of Bulacan also discovered that there is a main group that they can also belong to. Maganda ang adhikain ni Christian at ng mga administrador ng eskulturas. Patuloy ang paglawak ng grupo na siyang tumatalakay sa mga bagay na di lamang patungkol sa mga banal na imahen, kundi pati na rin sa pagpaparangal sa mga magaganda at tunay na yaman ng mga ito, ang kanilang mga kamarero.
be honest, at the very beginning, I was not really sure whether it was the right thing to do. I was perhaps thinking that it was a waste of time to put the religious groups, but as time passed by, I kind of saw the changes, and of course, with the help of the local admins, people from Bulacan and the other members who are not from Bulacan were also engaged. They were given the platform to express themselves better, just like how we do it in the main group. But this time with the focus on the images of Bulacan. Kasama si Jerome de la Cruz, ang kanilang Regional Head Administrator ng Bulacan, kaisa ng kanyang mga Regional Administrators na sina Bob Bernabe, Carl Clarin, Mas Miranda at Ped Trinidad, ay humayabong ang mga talakayan at aktibidad na naihahandog ng Regional Group na Eskulturas Bulacan. Ano kaya ang pananaw ng punong administrador ng Eskulturas sa paglago ng Eskulturas Bulacan? I think there's a very positive response. If we're going to look at it, if we're going to look at the members, I think there's been a positive response, specifically after they have launched several activities like Sinag Baliwag. I think it really got the people engaged, and that they were made to understand that the regional group is really serious in terms of in terms of promoting the regional group and the religious images in Bulacan and other local traditions happening in Bulacan. Malayo na ang ating narating sa pagpapalawig ng tradisyon at sa pagpapatatag ng ating debosyon sa mga banal. Isang paraan na rin ang social media groups tulad ng Eskulturas Bulacan upang maging tulay sa pagkakabuklod-buklod natin tungo sa iisang layunin. Ang pagpupuri sa Panginoon sa pamamagitan ng mga banal kaisa ng Mahal na Birheng Maria na siyang ating kaagapay. Ang Eskulturas Bulacan ay isang mahalagang kasangkapan sa ating pagsunod sa pagdayon ng panahon. Naiimpok natin ang mahahalagang impormasyon at ating nakakalap at natututunan upang mas madaling malaman ng mga susunod na henerasyon ang mga tradisyong minana natin sa ating mga ninuno. Ating pagyabungin ang tradisyon at paigtingin ang debosyon. Mabuhay ang Eskulturas Bulacan.